Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Palagi naman natin itong ginagawa. Tingnan natin ang yung vice versa tayo. Anong nararamdaman niya sa'yo? Intention. Ano ang kanyang action? Anong nararamdaman mo, Aris? Ano ang hidden secret? And the outcome advice. Yan. Ang titingnan natin. Siyempre, sa mga gusto ng clarity, no? When it comes in this connection, at saka sa mga nagkahiwalay o nag-ghost kayo, mga messages, or mga gustong sabihin na hindi nasabi. Kukuha pa tayo kasi meron tayong mga iba pang card, no? Vice versa tayo palagi, no? Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Aris. Pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon o pamilyado. Ano ang nararamdaman mo kay Aris? Vice versa tayo. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details is in description below. Tao na nakakonect kay Aris, ano ang nararamdaman niya sa'yo? Vice versa is the Queen of Swords. Ano ang intention mo kay Aris? Vice versa, we have the Queen of Pentacles. OMG. Okay. Ano naman ang iyong action pagdating kay Aris? Vice versa, Queen. Oh my God! Sinong babaero dito at lalakero? Galileo. Alam mo, isa sa inyo hindi majime Okay, Aris. Anong nararamdaman mo sa tao na to? We have the Page of Swords. Okay. Ano ang hidden secret ng connection na ito? Maaring ikaw ito or siya? We have the Seven of Swords. Okay. Ano po ang magiging outcome nito, universe? The Sun. And the advice is the Two of Pentacles. The 10, the 9, the 3, and the Two of Wands. Okay. Aris. Okay, Aris. Ang nakikita ko sa iyo dito is may mga bagay o sitwasyon ka na hindi ka sigurado. No? May mga bagay o sitwasyon ka na nagkakaroon ka ng pag-iisip o pagdadalawang isip o nahandun yung point na may mga bagay ka pa talaga na gusto mong tapusin, na maaaring nagkakaroon ka pa ng mga burdens in some aspect of your life, Nandun kasi yung point na parang may mga sinisiyasat ka, nagkahanap ka ng katotohanan, ito ba, ganito ba, kaliwa ba, kanan ba, dapat ba, anong gagawin, anong solusyon, mahadon. There's a doubt situation, pagdating sa iyong situation this time. So nakikita ko sa iyo ito. And then also, handon din yung mga point of planning and want to progress something into your life. Pero ang sabi kasi dito is, sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, Aris, you need to be very careful, no? Nahandon yung point na pag-isipan mo talagang maigi kung dapat ba o hindi. Yung mga bagay o sitwasyon bago ka mag-aksyon, no? Nahandon ka na sa point na yon. Kailangan mo talagang pag-isipang mabuti. Makakagod ba or makaganda ba? Siyempre, sinasabi nito, you need to take it action. Hindi naman daw masama ang mag-explore sa buhay. Kumbaga, isa rin kasi yun na the more experience that you have, the more na alam mo at matututo ka to growth, no? Kung ano yung mga bagay sa buhay mo. Pero ang sinasabi dito is you need to be very careful. Nandun sa point na yon. Mag-iingat ka palagi. Tatandaan mo palagi na yung future mo is nakasalalay yan sa iyong mga kamay. No? Kaya kung saan ka man nadali ng decision mo at saan ka dadali ng mga i-forward mo sa buhay, ikaw yun. Yun ang sinasabi dito. Pero, ang sinasabi kasi sa iyo is, tapusin mo hanggang dulo. Kumbaga, kumbaga hanggang sa point na, pag naumpisa mo, you need to make sure na it's end. In a good, in a nice way, in a completion, na dun sa point na yun. Yan ang sinasabi dito, ha? Tsaka kailangan mo daw mag-ingat. Kailangan mo ding mag-ingat sa lahat ng bagay o lahat ng sitwasyon mo sa buhay. Iwasan mo daw yung mag-overthink. Yan. Iwasan mo, alam ko na napakarami mo na kasi experience with comes sa sarili mo, no? Yan. Ilaya mo yung sarili mo sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na
hindi ka na sigurado or kasi you want to give up din ano pagdating sa ibang bagay. Na doon sa point na 'yon. 'Yun. And you need to prepare, no? And syempre we have the death, the 8, and the 8 we have meron kang dalawang 8, ano? Oy, tatlo yung 8 mo. Okay, Sagittarius, there's an abundance happen into your life kasi meron kang 8, pero dapat meron ba ba ditong 8? Wala na ibang 8. Ibig sabihin, may isa ka pang 8 na kailangan mong actionan. No, nandun yung point. Kasi dapat kasi is 4-8 is completion. It's more on abundance and blessing is coming. Pero, meron kang, ikaw talaga yung magde-decide. Di ba sabi ko sa'yo, nasa sa'yo mga kamay yung future mo? Ikaw yung mag-a-action talaga. No. And then, syempre, is dito sa sitwasyon mo, maraming opportunities or maraming magaganap ang mangyayari sa buhay mo para sa pagbabago mo. Pero, ang sinasabi dito is, kailangan mong isipin or kailangan mo daw na magtiwala sa intuition mo kung tama ba iyon or hindi, tulad ng sabi ko kanina. And then, be patient. No, be patient to make a choices in life. Andun din yung point na yon. Tsaka, palagi daw mong tatandaan na wala sa ibang tao yung 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 mangyayari sa buhay mo. Tandaan mo palagi that choices is always available in yours. Kung matatrap ka, may stuck ka, or kung mapoprostrate ka sa isang bagay, isang sitwasyon, o magpapadala ka sa nakaraan, it's your choice. Nandun yung point na yon. Pero, palagi kang tumayo ng matuwid. No? Kailangan mo daw na palagi na alalahanin yung mga nakaraan na bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. And if you are ready na magkaroon ka ng clear path or ng mga positive destination, why not? You need to move on. Nandun yung point na yon. Why not? Di umandar ka na, di kailangan mo nang umalis, kailangan mo nang mag-move on, kailangan mo tumalikod sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Basta, tatandaan mo palagi na alamin mo palagi kung ano yung tamang direksyon mo sa buhay mo. Kasi ikaw, choices always available is in yours. Pag-continue ka lang, no? Continue ka lang to find your goal. If there's a situation na nadapa ka, tumayo ka uli, umandar ka, then find another situation into your life na makikita mo yung hinahanap mo. Yan ang sinasabi dito. Tsaka minsan tanongin mo daw yung sarili mo dito. Tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Ganyan. Ano ka ba dati? Then, what the learning from the past? Diba? Nandun yung point na yon. Ano yung ikasasiya mo, ikaka-fulfill, or ikaka-happiness mo. Yun ang sinasabi. Tanongin mo rin yung sarili mo para mas maintindihan mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Kung parang sinasabi niya, you need to compare yourself in the past situation. Parang nandun sa point naman. Nandun sa point na yun. Ay! Oh my God! Ala, lakas ng kaba ko. Lakas ng kaba ko talaga. Tingnan natin. Okay, ang nararamdaman niya sa'yo, vice versa tayo, is the Queen of Swords. Uy! The Wheel of Fortune. And the Seven of Swords. Okay, ay, meron kang Devil. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, vice versa tayo kasi hindi ko naman binagit yung pangalan mo. Okay, vice versa, sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo kay Aries, nararamdaman niya daw sa'yo, Aries. Sabi niya dito, sa mga nagkahiwalay, parang nandun sa point na, si Aries, nako, grabe, sinungaling, liar, dishonest, manipulative, kung ano mo lang inahan dun sa ano talaga siya, cheater, ganyan, babae man o lalaki, cheater siya, sinungaling siya, nandun sa point na. Tsaka sabi niya dito, alam ko yung, parang may nalaman siya sa'yo, Aris. Parang nandun sa point, may nalaman daw siya sa'yo na yun yung nakapagpamulat sa kanya para baguhin yung sarili niya or baguhin at humiwalay sa'yo. Or ikaw man yung humiwalay, nagkaroon siya this time ng understanding to move forward sa sarili niyang destination. Yun ang sinasabi niya. No, sa iba sa inyo. Nararamdaman niya sa iyo yun, makasakim, makasarili, ganyan, toxic, ganyan.
Yun ang sinasabi niya. And then also, kung kayo naman is in relationship, kanya pa ako talaga nagpupunas. Kung kayo is in relationship na walang third party ha, na walang third party. Okay, sa mga nararamdaman niya sa'yo, Aris, sabi niya dito, is, nararamdaman niya sa'yo, parang meron ka daw, kasi we have the devil din kasi, parang meron, sometimes parang nararamdaman niya na parang meron kang nililihim sa kanya. Nandun siya sa point na yun. Nararamdaman daw niya. Yun. And then also, nararamdaman niya sa'yo, mabait ka naman daw, you are a advisor, ganyan. Supportive ka naman. Yung nga lang sometimes parang they feel na mayroon kang itinatago pagdating sa kanya. Yun ang sabi niya dito. Kumbaga, ikaw, parang feeling niya kasi is, ikaw yung tao na hiningi niya sa taas at ikaw yung ibinigay sa kanya. Pero kahit pa paano, parang may doubt siya. No, nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Kasi may devil eh. Bakit ba may devil dito? Yun ang nararamdaman niya sa iyo. Minsan nagsisinungaling ka daw. Kahit alam mo yung kahit na nabuking ka na or kahit na, kahit na parang alam niya yung totoo, hindi ka pa rin umaamin. Bahan doon sa point na yun. Yun. Yun nararamdaman niya. Pero magaling ka daw. Matalino, magaling magpayo, ganyan. Very supportive. Yun nga lang, mayroon lang may mga minus and plus, kumbaga, Kung kayo is may third party, oo, meron. Meron talaga. Kasi sa mga nagkahiwalay, tsaka sa mga may third party, pagdating kasi dito, this is an obsession, no? Sa iba. Pagdating sa iba, ha? And then, sa may mga third party, nararamdaman niya sa'yo, yun, sinungaling ka raw, vice versa. Sinungaling ka, katulad ng kanina mga nagkahiwalay. Sinungaling ka, ganyan-ganyan. Parang feeling ko, ikaw yung alam mo yung when it comes to a relationship, they feel na ikaw yung, parang, alam ko bakit sinasabi niya parang malas ka sa akin? Or ikaw yung karma ko? Parang nandun sa point na yun. Yun, hindi ko alam kung sino nagsasabi nun eh. Yun, basta sinungaling, ganyan-ganyan. Yan, ang hilig masikreto. Yun na nang nakikita ko sa kanya. Yun nararamdaman niya sa'yo. Devil. Diba? Toxic. Controlling. Manipulative. Alam mo yung parang nando sa point na ito Aris, itong tao na to, they want niya kasi always want niya na gusto kanya i-check. Nandun siya sa point na yon. Or maybe this is you, ha? Tingnan natin ang intention niya sa'yo. The Tower. Intention? Ay, bumagsak na. Okay, intention niya sa'yo, Aris, vice versa, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung nagkahiwalay kayo, intention niya sa'yo, wala eh. Kasi dito sa sitwasyon, nag-move on siya eh. As in, nag-move on siya. Or vice versa. Parang alam mo yung nahando siya sa point na pinag-isipan niya talaga yung relationship, pinag-isipan niya pa to. Pero hanggang sa dumating na, okay, fine. Nandito yung point na di ba? Nandito siya. Okay, fine. I think this is not for me. Ganun-ganun nahando sa point na yun. Or maybe this is you. Doon niya na-realize na kailangan niyang umalis o lumabas dito sa relasyon na to. Kasi parang nararamdaman niya na kahit na nabuin niya pa muli yung connection na to, hindi na magiging na magiging matatag ng tulad ng dati. Kaya nandito na rin itong unang card natin. Kaya, letting you go na talaga. Kung sa intention, wala siyang intention sa'yo. Intention niya is, wala, I need to move forward to myself. I want to be stable this time. Mag-focus na lang ako sa mga bagong mga gaganap o mangyayari sa buhay ko, sa mga dreams in my life. Nandito siya sa point na yon.
Parang, alam mo yun, nandun na sa point na, ayoko na magsayang ng oras sa'yo, ayoko na magsayang ng oras at panahon sa'yo, parang nandun sa point na yun. Or vice versa. Kung kayo naman is connected nitong tao na to at wala namang third party, no, nandun yung point na ang intention niya sa'yo is gusto niya na gusto gusto niya na mahilig ba 'to mag-surprise, Aris? Kasi ang nakikita ko dito parang gusto niya ka palagi kang magugulat pagdating sa kanya, alam mo yung gano'n. Intention niya parang palagi kitang gugulatin, gusto ko palagi kita isa-surprise, gusto ko palaging ganito, ganyan. 'Yun ang intention niya. Tsaka intention niya, 'yun, gusto niya palagi kayo kausap, eh. Gusto niya palagi kayo nagte-text, nagbabalikan ng text, 'yun ang nakikita ko. Tapos nandun yung point na intention niya talaga. Marami siya, actually marami siyang gustong maganap o mangyari with cup disconnection. 'Yun. Pahalagahan ka, ganun. Mahalin ka, nandun sa point na 'yun. Gusto kong, kumbaga parang nandun sa point na ibibigay ko yung kaya kong ibigay sa'yo, nandun sa point na 'yun. Kung kayo is may third party, oo, meron. Intention niya sa'yo, hindi daw niya alam. Hindi niya alam. Dito sa sitwasyon. Pero, sabi niya dito, kasi tumatalikod siya, no, dito sa sitwasyon, ano. Hindi niya alam, hindi siya ganun kasigurado kung magiging okay pa yung relationship, nandun sa point na 'yon. Okay, para na sa point na, intention ko, mabubuo pa kaya 'tong relationship na 'to kahit na ang dami nang nangyari sa amin. Nandun sa point na 'yon. Pero, syempre dahil sa wala namang third party, andun pa rin yung best na 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 ibibigay niya, yung best niya pagdating sa'yo. Kahit na minsan nagkakaroon siya ng pag-iisip if this connection is totoo pa ba, mga gano'n-gano'n sitwasyon. May mga bagay na gusto siyang sabihin sa'yo, Aris, kaso yun nga lang, hindi siguro niya masabi. Maaaring nandun sa point na yun. Yun nakikita ko. May gusto daw siya sabihin. Kausapin mo, may gusto daw siya sabihin sa'yo. Or vice versa. Kung may third party yan, you're the option. Sana hindi ikaw yung third party. Kasi masakit yun. Tsaka kung ikaw yung third party, you need to know your position. Anak, dito. Tingnan natin ang action niya sa iyo. Action mo kay Aris is a Queen of Wands. Grabe! Sino babaero sa inyo? Babaero at lalakero. Galileo. Diba din ang daming naging no? Okay, action niya sa iyo. Sa mga nagkahiwalay. Action niya sa iyo, kung titingnan ko dito, is mahalaga ka pa rin sa kanya, Aris. No? Or maybe nandun sa point na, kasi there's a two messages ako na nakikita dito, no? Yung first messages is nandun siya sa point na when it comes on action. Syempre, handun pa rin yung attraction, nagkakaroon pa rin siya ng attraction, pero hindi kasi totally na attraction when it comes, ay balikan tayo, ganyan. Hindi ganun. Hindi na ganun. Parang connection lang, like a friend, parang nandun sa point sa mga nagkahiwalay. Hindi na yung tulad ng dati. Kasi itong tao na to is mas more siya nagpo-focus this time sa sarili niya. Dito. Para ayaw na niyang maulit yung nakaraan. Kasi nandun siya sa point na bumalik na yung confident ko, okay na ako, ganyan na ako. At ayoko na uli na makulong sa relasyon na hindi ako naging masaya. Kung magkakaroon kami ng connection, why not, di ba? Yung lang, yung parang friend, connected, partnership, ganun lang. Okay lang, nandun lang siya sa point na yun sa mga nagkahiwalay. And then, kung kayo naman is walang third party relationship, ang niya, action niya sa'yo is to help you, syempre, to help you, to loving you, to nurturing you, even if na may mga bagay na hindi niya kayang
maibigay sa'yo. Nandun siya sa point na yun. May mga time kasi na parang parang hindi niya maibigay or hindi niya masabi, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito sa kanya. So, may mga third party, action niya sa'yo, kasi it's more on frustration ito, no, sa nakikita ko dito. Kasi parang nalilito na siya sa connection na to eh. Hindi na niya maintindihan kung mahal mo ba ako, mahalaga ba ako sa'yo. Pag alam niyo na may third party, at alam niyo na kayo ang third party or may third party sa connection na ito, huwag mo namang asahan, huwag ka na masyadong, huwag mo nang asahan na magbibigay pa siya ng more on effort sa'yo. Kasi third party ka, di ba? O tapos, halimbawa, hindi man ikaw yung third party, tapos may third party. Ano bang gusto mo? Action niya sa'yo. Nandun lang yun, di ba? Ipaglaban ka niya, di ba? Hindi syempre. Andun yung point kasi na nagkakaroon ng frustration when it comes to connection. Kasi tatandaan niyo palagi na the choices is always available is in yours. Kayo at kayo ang magdedesisyon nito. Kung kumbaga na lalaki na babae, nandun yung point na naiipit yung isa sa inyo sa gitna. At hindi siya makapili maybe, no, na doon sa point na yon. Pero if you choose to stay sa meron kayo sa ngayon, is in yours. Decision mo yun. Hindi mo siya kailangan sisihin. Diba? Kasi, ang decision kasi natin is, in the final, nasa sa atin. Nandun lang yun. Nasa atin pa rin ang huling halakhak. Diba? Yun. Action niya sa'yo. Yun, kung mahalaga ako sa'yo, dyan ka lang. Kung mahal mo ako, di dyan ka lang. Nandun sa point na yun. Tapos yung iba dito, kung gusto mo akong tulungan mo ko lang sa point. Tingnan natin ang nararamdaman mo. Sa tao na to, vice versa pa rin tayo ha. Nararamdaman niya sa'yo. Pages and pages ha. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan. Okay, sa mga nagkahiwalay naman dyan is, ikaw pala to, Aris, ano? Sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, bata to sa'yo? Para magkaiba kayo ng edad nito. No? Iba dito magkaiba ng edad eh, as in, mahaba yung edad, ano ba to? Malaki yung agwat, or maybe kasi of the pages din, pwedeng magka-same age kayo, or yung iba dito is, malaki yung agwat. Ganun sa kanya. Sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, Aris, matalino siya, sabi mo. Matalino siya, a person na either makajos, or talagang nandun yung point na naramdaman mo yung pagmamahal at pagpapahalaga pagdating sa kanya. Yan, naramdaman mo sa kanya na palagi siyang excited pag nakikita kayo or hindi man kayo nakikita, nakakausap man yan or andun yung point na pagka nagte-text siya, ganun. Palagi, nararamdaman mo yung palaging there's an excitement pagdating sa kanya. Yun ang nakikita ko dito ha. O at least ayun pa naman pala eh, no? Ramdam mo naman pala. Yun. Handun yung saya, kumbaga, naging masaya ka sa kanya. Yun. Sa mga nagkahiwalay. Well, sa mga nagkahiwalay, hindi. Ganun din naman yun, ang nakikita mo dito. Pero kasi, di ba, parang there's a devil situation when it comes sa kanina. Sa iba naman kasi, when it comes to a devil situation, lalo na kung nagkahiwalay kayo dito, isa sa inyo is still spying. Na doon sa point na yun. Tapos yung iba sa inyo is kasi may devil side kanina sa nakita ko dito, is isa sa inyo is sinasabi, hindi ko alam kung ikaw ito, vice versa tayo, parang ano ba yung may pagka-childish or feeling young or maybe sa iba is immature. Yun ang nakikita ko. Parang alam mo yung iba kasi parang hindi akma yung edad sa kilos. Nando sa point na yun. Yun ang sabi. Paano mo lang sa'yo? Sa mga nagkahiwalay, yun naman nararamdaman mo sa kanya. Or maybe ikaw ito ha, Aris ha.
Yun, talagang andun yung naramdaman mo yung pagmamahal at pagpapahalaga pagdating sa tao na 'to. Tsaka yun nga, matalino, ganyan. They always speak, they always speak out, yan. They want always to communicate. Tapos, yun nga, exciting lahat, palagi. Tsaka very religious itong tao na 'to. Tsaka ano, ang sinasabi mo sa kanya magaling siya Aris, parang magaling siyang makiramdam or magaling siya when it come to visioning. Alam mo yun? Parang ano yun, parang nababasa niya na ginagawa mo or nababasa niya yung nasa isip mo. Parang nandun sa point na yun. Siyempre, sabi mo, naging masaya ako sa kanya kasi we have the sun. Okay, the hidden is the seven of swords. Ikaw ito or siya ha? Hidden na connection na ito. Okay, when it comes sa hidden na connection na ito, itong tao na to, itong energy na nakuha ko, this person is always want a challenge. Nandun siya sa point na yun. Gusto niya palaging ma-excitement. Gusto niya palaging nagkakaroon siya ng ano yun, yung palagi siyang parang gusto niya palagi na makipagsapalaran sa buhay. They want to try at things. Parang nandito siya sa point na yun. Mukhang babae. This is a player, no? A player person, ganyan. And then, kumbaga, doon din yung point na they want to connect sa mga ibang tao. Ang nakikita ko kasi dito sa tao na to, gusto niya lang gusto niya lang masaya. Nandun sa point na yun. Gusto niya lang masaya. Gusto niya lang na, I think, sarili niya lang inisip niya dito. Itong tao na to. Yan. They lie, they dishonest. Handun yung point na masikreto rin itong tao na to, a cheater. Or handun yung point na may mga bagay o sitwasyon na hindi siya pala sabi ng mga ginagawa niya sa buhay. Itong tao na to. They want to enjoy life. Yan ang nakikita ko sa kanya. Malihim. Anong outcome is the sun. The sun ang outcome. And the star, abang ganda. Uy. Okay, ang outcome. Ang outcome ng connection na ito, ang nakikita ko dito, kayo is nagkahiwalay, tulad na nasabi ko kanina sa action niya, hindi ka na ito babalikan. Or nahando siya sa point na thinking about na magkakaroon pa ba ng pagbabago, to ano to ha, kasi meron ditong 9 of Cups eh. Yan. Dalawa yung message niya. The first message is nahando siya sa point na I want to focus to myself, I want to focus to my energy, I want to focus sa tatahakin ko this time. Sa goal ko this time. Ito yung isang message siya. Kumbaga nahando sa point na nagkaroon siya ng enlightenment para baguhin niya yung sarili niya. And I'm healed. Yan yung sinasabi niya. And the second messages. The second messages sa mga nagkahiwalay dyan, ikaw ito or siya, nahando yung situation na paano ko ba mababago yung sitwasyon naming dalawa? Kumbaga, nahando siya sa point of recovery. Nahando siya sa point na nag-iisip siya at nagsisiyasat siya, anong dapat niyang gawin, ito ba, anong solusyon, tama ba, ganyan. Nag-isolate siya sa sarili niya. Nahando siya sa point na iyon. Ang nakikita ko nga sa kanya, parang nagpapatulong siya sa iba sa inyo. Either nagpapatulong siya or naghihingi siya ng advice na galing sa ibang tao. Yan ang sabi niya. Kung kayo naman is magka-connect kayo nitong tao na to na walang third party. Ang outcome kasi nito is paulit-ulit kayong alam mo yung same page. Ganun. Paulit-ulit na magkakaroon ng mga pagbabago when it comes to disconnection. Halimbawa, kasi wala naman third party, di ba? Halimbawa, magkaroon man ng mga problema, again uli, healed.
again, healed. Nandun yung trying the best to recover and to heal any situation in our life. Nandun sa point na yun. Kaya nakikita ko yung outcome niya is magiging masaya kayo. Kasi, nandun yung isa is they giving more effort talaga pagdating sa connection na ito. Pinag-iisipan at nagiging maingat talaga siya. Pero, kung kayo is may third party relationship, nagulat ako. O, Nejang, gulat ako dun ah. Kasi parang alam mo, kaya sila nagwala, kasi parang may gumanon. May gumanon siya. Ako din nagulat din kasi ako kasi nakita ko siya. Ano ba yan? Ba't palagi parang sa'yo ano ba yan? May ghosting ba siya? May nanggo-ghost ba? Ano ba to? Siguro sa mga aris may nanggo-ghost, ano? Sabay ganun eh, no? Okay. Sa mga, mga may third party, sa may mga third party, ano magiging outcome nyo? Datating yung point na maghihiwalay kayo. Sa may mga third party. Kasi pipiliin na ng isa yung ano. Magkakaroon na kasi siya ng enlightenment. Marirealize na niya yung sarili niya. Ikaw ito or siya. Kaya, kung hanggat ngayon, kayo pa rin, mahalin mo siya ng todo. Itama mo yung mali mo. Vice versa. Pero kung ikaw yung third party, alam mo na. Alam na. Okay, advice. Okay, when it comes sa advice, Aris, when it comes sa advice sa'yo is, sinasabi sa'yo dito, Aris, na pag-isipan mo maigi talaga lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Pag-aralan, pag-isipan, siyasatin, alamin. No? Nandun yung point na kailangan mo daw palagi magkaroon ng pag-evaluate sa mga bagay-bagay o desisyon mo sa buhay. Kahit sa relationship, sa pera, relationship, sa physical, emotional, mga ganyan, spiritual, no? And you need to be aware din sa feelings ng ibang tao. No? Maging ano ka daw, be emotional matured. And then also is use your intelligence, Bisaya. Intelligence. Then alalahanin mo rin yung sarili mo. Eh syempre, handun yung point na alalahanin mo kung may mga anak na kayo, alalahanin mo yung mga anak mo or alalahanin mo yung karelasyon mo. Mag-focus ka sa pangarap mo sa buhay, Aris, ano? Maging sincere ka rin sa sarili mo. Yan. And then sinasabi dito, hindi naman din ano, kumbaga kasi we have the pages din, be open sa mga bagong magaganap o mangyayari sa plano mo, ganyan. Magplano ka, no? Be open sa ibang tao, be open-minded, magplano ka talaga ng maigi, yung sinasabi dito. Kung may mga bagay na gusto mo pag-aralan, pag-isipan, gawin mo. Basta, huwag kang ma-disconnect sa mga pangarap mo sa buhay. Try to make it balance and control any situation into your life, lalo na sa sarili mo, no, ang sinasabi dito. Yun. Siyempre, if there's a time na kailangan mag-speak out, speak out, diba? Andun din yung point na you need to start a new mental health, ang sinasabi dito, and be confident. Be confident. Huwag kang matakot sa mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Basta, as long as i-embodies mo yung the lesson that you learn from the past, is hindi ka naman maliligaw. Yun ang sinasabi dito. Kailangan, may mga bagay daw na kailangan mo talagang matutunan. No? Yun. Tingnan natin the messages. Ay! Palagi ba ako umihiyaw? Sorry ha. Naiirita na ba kayo? Kasi nandiyan sa atin. Kailangan masanay na kayo kay ate. Okay. Nagkahiwalay to or connected? Okay, you're my obsession. Oh my God, someone is obsessed. Sabi ko na nga, be. Sinabi ko lang kanina yun, di ba? Soul come back online. Yung iba sa inyo, tulad ng sabi ko kanina, sa mga nagkahiwalay na dyan, and bumalik siya sa sarili niya, and they find peace this time sa nakikita ko dito. Nagkaroon na pag-misalignment. Siyempre, yung isa sa inyo ha, na doon sa point na iyon.
na ibalik niya yung kanyang energy. And fake apology sa mga nagkahiwalay o kaya naman mga magkakaroon ng mga conflict situation o may mga third party is magpe-pretend ang isa sa inyo na magsusorry siya, ganyan, pero hindi. Peki lang iyon, ganyan. Gaslight again, manipulative, guilt, no real change. Walang pagbabagong magaganap o mayari. Kaya pala sabi ko, di ba, parang, sino yung babaero o lalaki rito? Parang hindi naman nagbabago. I don't know who. Yun. Kung sa inyong dalawa. And then, syempre, the black and bless. The boundary, no contact and closure. Kung pagdating sa mga nagkahiwalay dyan, sa nakikita ko dito, kasi isa sa inyo naka-move on eh, no? Kumbaga, maaring bilak mo na siya o bilak ka niya na doon sa point na yun, and kailangan, kasi I need to put boundaries, kumbaga. Nahandun yung point na yun, or nahandun yung point na nagkaroon sa iba sa inyo ng boundaries, or they put boundaries, kasi gusto niya muna na mag-focus sa sarili niya. Gusto niya muna na isipin. Kasi parang nagkaroon, tulad ng sabi ko dito, parang nagkaroon siya ng realization na parang hindi ka naging totoo sa akin. Like ka nagsisinungaling. Parang nandun sa point na yun. Pero kasi nandito kasi si ito, alam niya naging unhealthy relationship. Wala na sa may mga third party din, unhealthy relationship. Pero ang pinaka-the best sa lahat, mag-focus kayo sa sarili niyo. Mahalin niyo more yung sarili niyo. Alamin niyo muna kung gusto niyo pa ba siya, kung kailangan po ba siya, ganyan. Kasi sa inyo, peki isa sa inyo hindi totoo. Hindi, this is not a love. This is an obsession. Tingnan natin. Pero mag-trust pa rin kayo sa sarili niyo, ha? Kasi yung nakukuha ko kasi energy lang na nakukuha ko, sinasabi ko. Malin yun, hindi niya to energy. Okay, another, the truth is more complicated than you think. O, diba? Sa iba si inyo, alam mo yung maraming nasayang na oras at panahon. Alam mo yung naging sigsag yung naging puzzle yung connection. At paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Nandun sa point na yun. Kaya nang hinayang din yung isa dito, no? Pagdating sa relationship. Parang, oh my God, nag-wasting ng time ako dito sa tao na to. Yung pala, hindi pala siya totoo. Diba? Nandun sa point na yon. And then, nandun yung point na sa iba naman sa inyo is, kahit anong gawin niya, kahit hanapin niya yung katotohanan at paulit-ulit niya itong harapin, mas masakit para sa kanya na, alam mo yung kahit alam niya yung totoo na, lalo na may third party, ang hirap, nahihirapan siya, or ikaw ito. And if fate brought us together, why you want it let us be? Ay, ha? Talaga? Sa mga nagsabi dito, kung pagtatagpuin kayo uli ng panahon at pagkakataon, kasi nahandito ito, tatanggapin mo pa ba siya? Kasi alam mo, kung titingnan ko to, pinagtagpo kayo. Kung may third party dyan, o third party ka man, o nagkahiwalay kayo, pinagtagpo kayo kahit na nagkaroon na pagsasayang ng mga oras. Kasi ang nakikita ko kasi dito, you know why? Ang nakita ko sa'yo dito, binigyan ka ng sign ni universe. Ang daming oras na sinayang mo kasi hindi ka nakinig sa intuition mo. Hindi ka nakinig sa red flag. Di ba? Pero, doon sa connection na ito yung situation na binigay at pinagtakbo kayo kasi may mga bagay na dapat yung matutunan sa isa't isa. Yun. Kumbaga, ikaw yung teacher o siya yung teacher. Yun. Learning. And then, sa iba sa inyo, sa mga third party, depende na sa inyo yan. Something aren't about you not being good enough. They're just not right for you. May mga time talaga na hindi para sa atin. Yun yung nakikita ni universe dito, no? Kumbaga pag hindi meant to be, hindi meant to be. Pero ibibigay ko sa'yo itong taon na to kasi gusto ko may matutunan ka. At gusto ko may matutunan din siya sa'yo. Nandun yung point na yun.
May tao na nagche-check ng ano, telepono. Hindi ko alam kung sino sa inyo dalawa or gusto niyang mag-check ng telepono. I erase every trace of you except in my mind. Yung iba sa inyo talaga naka-move on na. Kasi nahando na yung point na they erase you. Pero syempre, hindi naman maaalis agad yun eh, no? Na may isip niya yung nakaraan. Ay, hindi talaga, siguro nga hindi talaga kami, no? Ay, hindi talaga kami. Kahit pinagtagpo kami, hindi talaga kami. Kasi, hando sa point na, naging matagal kami. Kasi kung kami talaga, kahit naging matagal kami at the end. Pero hindi pala. At least, nagkaroon ng realization yung isa, no? And then, sa may mga third party dyan, darating yung time magkakaroon ka ng realization. Isa sa inyo magkakaroon ng realization in life. Pero sana wag naman. Pero it's up to you. Tatandaan mo palagi the choices is always available in yours. Pero tatandaan mo, mag-ingat ka pa rin. Kasi baka at the end of the tunnel, wala ka nang mamimit. Diba? Saan ka pupulutin? Need mo rin na kailangan mo ng tamang direksyon at diretso. Para yung good karma, dumating, diba? Arigatou namaste, God bless.